Okay, so solve naman tayo ng hydraulics, fluid mechanics problem involving, yan, principles of hydrostatics and buoyancy. Sama yon. Kasi medyo napag-iiwanan na tayo sa sa hydraulics. Ayun, no? Sa HPG. Ayun, no? Pag-iiwanan na tayo sa HPG. 59 videos pa lang. Ampisad 109 ng MST 100 na. So, habulin natin tong fluid mechanics. Ito yung prayo ko muna. Okay, so solve natin tong problem or supplementary problem sa book ni Gilizania na kinuha lang din sa Shams. Yun yung reference yan, yung problem na yan. Kasi may typo rito eh. So in block of wood having a volume of 0.034 cubic meters and weighing 300 newtons is suspended in water as shown. Pinagay. So wooden rod of length 3.4 and a cross section of 200 square millimeters is attached to the weight and also to the wall. Attached to the weight and also to the wall. So if the rod weighs 16, okay na to kasi binigay naman na figure eh. No? If the rod weighs 16 newtons, determine the angle for equilibrium. Okay. Sige. So actually ito yung typo dyan. Yung 200 yung area, 200 dapat 2,000. The rest pares naman. Ito galing to sa Shams outline. Fluid mechanics. Yung 2,500 problem, solve problem. So yun. Madalas kumukuha dun. Naging reference na rin ata yun eh. Or yun din yung reference sa mga review center. Halata naman sa figure kasi. Sige. No? Yan. Length, 3.4 yan. 300. Yan. Angle alpha lang dito theta. Ayan lang. So, gagamitin natin, imbis na 200, 2,000 na lang. Para tama na yan. Paano kapag lumabas to sa board exam, may typo rin na Nako, sige, discuss na lang natin yan sunod. Kaso ang hirap nito i-predict kung alin yung nagkamali. Ang daming binigay, volume, weight, length, 'di ba? Tapos dito na tayo po sa cross-section area pa. 200. Sige. So, solve natin yan. A block of wood weighing a volume of 0.034. So, ito yun, volume yan. And weighing 300 newtons. So, sige, lagay na natin yan. So, ang mga weight, ilagay natin sa red. Ayun, mga weight, ilagay natin sa red. And buoyant force, kulayan natin na blue. So, this one. Yan yung weight niyan and yung weight naman nitong rod. Diba? Siyempre, acting yan sa center of gravity. Sa gitna. Okay, so pangalanan natin na lang tong weight ng, type na nga lang. Weight na, block. Kasi pag weight ng wood, W, para maisip na no? Baka maisip na water. So, weight ng block na lang. Yan, 300 newtons. Okay? And then, meron din tayong isa pang weight. Aside from that, meron din tayong isa pang weight ng, weight ng rod. W sub R ko na lang. So, that is length 3.4 cross-section. Touch the weight. The rod weighs 16 newtons. Ayan, 16 newtons. 16, yeah. Ayan. Okay? Okay. Then, since buoyancy itong problem na to, may submerged. So, syempre, may nagfo-float din. So, buoyant force naman yun. So, di ko na lang siya ilagay mismo sa gitna para kita na ganyan lang. Di naman importante pa yun sa stability of floating bodies na importante yung location ng ng buoyant force natin. Saan siya nag-act. Dito for the sake lang yan na mapakita mo yung direction. Buoyant force ng block. Wala pa tayong value niyan.
Pero pwede naman nating isulat yan. Sulat ko. Equals na lang. Sulat ko na lang dyan. Mamaya. Then, syempre, ito, may buoyant force din to. Pero ito yung part, yung submerge lang, di ba? Ito lang yung part na may buoyant force. Ay, ito. Hanggang dito. O kaya, that's the reason why meron tayong value na yan. Buoyant force. Pero syempre, sige, dito ko na nga lang. No? Para makita yung, kailangan pala natin yung ano yung pag nag-moment arm tayo. Sige, sa gitna ko na lang din. Ganyan. Ayan, okay naman na siguro, no? Gilid ko na lang to. Wait, tapos ito may buoyant force tayo. Buoyant force due to a rod. A buoyant force ng rod. And that is equal to, ayan. Okay, so, ayun na. Summation of, ano nating makukuha doon? Pwede tayong mag-summation of forces vertical or, hindi pala. Kasi meron tayong ano nito. So, moment agad tayo. Hindi tayo makapag-summation forces vertical kasi may moment dito. May reaction dito sa hinge, di ba? So, moment tayo dun. Pangalanan natin tong saan na yun? So, pangalanan natin tong H for hinge. Ayan. Okay, so kompleto na tayo sa information. A block of wood having a volume of 0.034 para yan sa buoyant force. So, lagay na natin. Yung buoyant force ng sa block, sige, recall na lang natin din. Ang buoyant force, weight equals buoyant force lang naman. And yung buoyant force is unit weight ng liquid times volume ng displaced. Ayan. Unit weight ng liquid. So, may binigay ba dito? Ito, may weight naman ng binigay, di ba? Unit weight ng liquid and volume displaced. Okay. So, in this case, unit weight ng liquid is water to, di ba? Sinabi yan, suspended in water. So, yun. Rekta mo na yan. Naka-Newton. So, edi dapat mag 9, 8, 10 ka. Dapat ang buoyant force mo ay naka 9, 8, 10 newtons per cubic meter. Times mo sa volume ng displaced. Yung buong volume yun, di ba? Yung buong volume na 0.034. Unit weight times volume, 0.034. O yan eh. Unit weight ng liquid times volume displaced. O naka-newtons na yan. O dito naman sa buoyant force ng sa rod, ito yung kailangan natin i-solve. Ito ata yung may ano na part na. Kasi okay na tayo dito. So a wooden rod of length 3.4, buong length niyan, cross-section 200, actually 2,000, di ba? 2,000 yun sa book ni Shams. Typo yan. Kasi same na answer eh. 10.5 dun sa book ni Shams eh. Is attached to the weight and also to the wall. Okay, so hanggang dito lang yung kinoconsider niya na length. Okay, actually dito talaga no, pero syempre, expected mo na lang na ganyan na yung kinoconsider natin. Yung perpendicular distance na yun. Tapos mo na lang na gitna. Hindi mo na kailangan kunin niya, ano? I-detail mo na ito lang yung part na yun, di ba? O, ito na lang, ganyan na lang siya. O, ganun. So, 0.31 to. So, ano ba? Pangalanan nga natin na, sige, magpangalan nga tayo. Pangalanan natin tong, yung distance na to ay Z. Trip ko lang na Z. Okay, and then, yung alpha na yan, syempre, di ba, ano naman yan? O, dito yung length, yung base natin eh, yung horizontal. Angle yan ito. So, kahit saan yan dalhin mo dito, alpha pa rin yun. So, alpha pa rin to. Di yan, makapag-trigo ka na. Alpha. Opposite over hypotenuse. Diba? So, sine yun. Sine alpha is equal to opposite, 0.31 over hypotenuse na Z. So, isosolve natin si Z in terms of alpha. So, Z is equal to 0.31 all over sine alpha. Ayan. Pwede mo na gamitin yan. 0.31. So, L minus Z yan, bale. L minus Z. Pwede ko ba yan?
Sige, irekta ko na lang. So, ang buoyant force naman ay, ang sa rod ay, dito ko nga ito ilagay, parang mahaba eh. So, syempre, unit weight ng liquid, 9, 8, 10, times volume displaced. May area ka na. Ayun lang. Sige, ilagay ko na lang siya sa A. Area. Yun yung 200, ay 2,000. O, times yung length. Ang length ng part lang ay itong buong length. Bawas mo yung Z. L minus Z. Sige, lagay ko na lang siya dito. L minus Z. Tsaka ko siya simplify. Okay, L minus Z. Yung area, store ko na lang yan sa ano? Sa A. Okay, so 9, 8, 10 times area, na-store na lang natin sa A. Convert na lang mamaya. O yung length, yan yung ano, 3.4. Pwede, 3.4. Minus yung Z, 0.31. Lower sine alpha. Ayan. Pwede na. Kaya mo na i-moment yan. Actually, ay ito pala, may mali pala ako dito. Ito ay gitna nitong part na to. Ang moment pala nito, I mean, ang location ng weight niyan, ng rod na yan, is sa gitna. Pero ito, yung part lang na submerge. Bali, kalahati lang siya nito. Eto. Sige, sulat ko nga rin to. Ayan. So, itong distance na to naman, di umaba. Ulit. Ayan. Yung distance na yan naman is L minus Z, di ba? L minus Z. So, ayan. Ang kalahati niyan, nandun to. Ganon. So, ayan yung buoyant force natin. Nandun lang pala. Okay. Ayan. So, ang kukunin na natin, yung mga moment arm yan, pag nag-moment tayo at about H, ayun na. So, umpisa natin dito sa pinakamalapit. Ito, kalahati lang to. So, lagay nga ako ng ano dito. Parang linya. Lagay ako ng parang linya dito. Okay, so itong distance na to, para sa moment arm na yan, saan makapal? Bang ito lang. Ayan. Yung distance na yan ay ilan? So, kalahati yan eh. Kasi weight ng rod yan eh. So, buong 3.4, kalahatiin mo. Ilagay ko nga lang sa L yung 3.4. Parang katamad iulit-ulitan eh. So, L, ayan, length divided by 2. Kalahatiin mo eh. Length divided by 2, then cosine alpha. Di ba? Cosine alpha. Yan, yung length na yan. Tapos, di ba, gets naman, L over 2 kinalahati mo. Tapos ito, alpha pa rin naman to eh. Yung distance na yan eh. Di ba? So, alpha pa rin to. Geometry, di ba? Geometry lang naman yan. So, L over 2 kinalahati mo, cosine alpha. Yan yung distance na yun. So, na dito tayo sa part ng submerge. Ayan. So, this will be what? This will be Z. Okay, dagdag mo yung Z plus L minus Z over 2 cosine theta. Di ba? Ganun. So, Z plus, ito, yung Z, oh. Ito yung distance na to, Z. Dagdag mo yung kalahati nito, cosine mo ulit ng alpha. L minus Z yun. So, Z plus L minus Z over 2. L minus Z over 2 din, cosine alpha. Ganun. Then, itong dalawa, ito, parehas to sila, syempre. Parehas na to. Parehas na to ng pwesto. This will be what? Di yung buong L cosine alpha, di ba? L cosine alpha na yan. Ayun. Meron na. Pwede na. Di ba?
Goods na yan, pwede na. Sige, lista ko nilang dito. Summation of moment, mag-moment na tayo about hinge equals 0. About moment about hinge. So, ayan, WR. Okay, isa-isayin natin. Weight ng rod times yung moment arm niya na L over 2. Observe, may mga ma-eliminate lang kasi dito eh. Plus, yung mga ito muna, yung mga weight muna tayo. Ito naman, weight ng block. Plus, weight ng block times L cosine alpha lang yun, di ba? Moment arm nun. Equate mo sa, pero ba ilagpas ko dito? Sige, okay na. Dito na lang. So, ito naman yung sa mga buoyant force na. Okay, sulat ko na lang muna yung buoyant force. BF na lang muna. Buoyant force ng sa rod times yung moment arm niya naman ay ito, Z plus, ay wait lang. Mali ako ng ano dito. Kulang ako ng parenthesis. Ayan. Kasi, ito yung inclined eh. Z plus kalahati ng um, L minus Z over 2. Ayan. Baguhin mo cosine alpha. Okay, Z plus L minus Z over 2. Kalahati pala na. Over 2. Then bago yung cosine alpha. Okay, BF tapos moment arm plus buoyant force ng sa block times. Pares lang naman, buoyant force na sa block ay pares lang. L cosine alpha na lang din. Ayun. And mapapansin mo, bawat terms may cosine alpha. Cosine alpha. L cosine alpha or cosine alpha lang? Cosine alpha lang. Cosine alpha, cosine alpha. Di tanggal yun. Diba? Ayun, na-simplify eh. Ayan, pwede mo na i-substitute yung mga ano, value. So, yung WR, sige, ano na lang mamaya. Sa calcu na lang yan. Weight ng rod times L over 2. Wala ng cosine alpha. Plus, weight ng block, alam naman natin yan. Times L na lang. Wala ng cosine alpha. And that is equal to, okay, pwede ko ba ibaba to? Kasi parang mas mahaba yun sa kanila eh. Ibaba ko na lang. Equal to, ayan. So, equal to yung mga buoyant force na natin. Buoyant force ng sa rod, ayan, 9,810. 1,810 times the area times L minus Z. L. Okay, L. Lagay ko na lang sa length. Oh, ano, parang ulit-ulitin eh. Sige, lagyan ko na lang yan ng ano, mamaya. Minus Z. Ang Z natin ay yun, 0.31 over sine alpha. 0.31 over sine alpha. Uy, nangyari. Over sine alpha. Okay, so 9.81 A area times L minus Z. 0.31 over sine alpha. Tama. Ito 9,810 times area. L minus minus. Okay, then plus yung weight ng sa block. Weight ng block times L cosine. Ano ba? Wala nang cosine alpha nga. L minus BF pa lang pala to. BF pa lang pala yun. Times mo pa sa Z plus L minus Z over 2. Hala, complicated naman nun. Ilang beses ko pala magagamit yung Z na yan. Kopyahin ko na lang. Direct sub, direct sub. So, times, eto na, Z plus, ito malaki. Ayan, pwede ko ba makopya ito? Z plus L minus Z, complicated pala, over 2. Okay, tama. Ito lang yung complicated dyan eh, no? 9, 8, 10, area, 12 minus Z over 2. So, buoyant force pa lang kasi yun eh.
O, tas moment mo pa, moment arm. May moment arm pa na z plus L minus z over 2. Cosine alpha, mawawala na. Okay? Then lastly, itong buoyant force na ng B. Ito, ano naman to eh? Meron ba tayo doon? Ay, 9, 8, 10 times volume lang naman yun. Okay, sulat ko na lang din, 9 and 10 times volume. Sino ako talaga magsulat na? 9, 8, 10 times volume. Ayan ha. Alam naman na yung value niya. Tapos, times L na lang. Okay. So, kaya na ba yan? Sige, try natin i-solve yung alpha. Kung kaya na yan, i-shift solve. Weight ng block, pwede naman na ilagay. Yung weight ng rod 16, weight ng block 300. Okay. So, weight ng rod ay 16, tapos L over 2. So, yung L na lang, ilagay ko na lang siya sa D for distance. Times D, weight ng rod times D over 2. Okay? Plus, weight ng block. Ayun yung 300, di ba? Times length, lagay ko na lang din sa D. Okay. And then, is equal to 9, 8, 10 times area times the length, nilagay ko sa D, minus 0.31 over sine alpha, syempre ilagay ko sa X. Yun yung ano eh. Opya. Okay. And then times, hopefully umabot naman to. 0.31 divided by sine alpha plus L minus, L pala is nasa D, minus 0.31 over sine, actually pwede ko palang sinimplify na lang, no? Sine X divide by 2. Kinalahati mo. Okay, so tama na ba yan? Malalaman mamaya pag di na palabas. Double check na lang natin mamaya. 9, 8, 10 times volume, lagay ko na lang sa B. Times length. B for volume. Times length. Ayan. Okay. So for X, ang D natin, ito pa rin gamit ko. Nagamit ko pala ito kanina. Kanina ba? Isang araw. 3.4. Then yung area natin ay, ayun nga. 200, no? Sige, gamitin muna natin yung 200. Millimeter squared yon. So, divide ko by 1,000 squared. Diba? Divide ko by 1,000 para maging million, maging ano siya, kasi 1,000 millimeters, 1 meter. Pero since naka-square yung millimeters, square ko rin to. Parang divide by 1 million nga. Okay, then yung B ay 0.034 ba yun? 0.034. 0.034. So for X, so siguro mga estimate natin 45 degrees. Oops, naka-radians pala ako. So palitan ko lang. Nag-radians kasi ako kanina eh. Ulit. So 3.4, yan. Siguro 45. Ayun. Bakit naging ganyan lang yung distance niya? 1.77. Okay, so yun yung kapag naka-area natin 200 millimeter squared. What if ang ginawa natin is, yun nga, ginawa natin 2,000 divide by 1 million. 1 times 10 to the 6 na. Alam naman na bakit, di ba? Divide lang natin by 1 million. Okay, so ito pa rin kaya, 45 degrees. Bakit kaya ganyan yung lumalabas? Okay, ganyan yung lumalabas na answer. Pero ang dapat 10.5. Kung nasa choices yan, ito kasi kapag sobrang dami na kasi ng sobrang dami na kasi ng expression na gamit mo kay X. Yan. Lalo na kapag trigo. Critical talaga yan. Critical talaga yan. Sin X. So, ang gagawin natin dito, isi-simplify natin. Okay, hindi mo na palabas, di ba? Kahit anong i-input mo dyan, encounter ko to eh. So, ang gagawin natin, isi-simplify natin. So, sige, ilagay ko na dito yung, lipat ko yan sila lahat dito. Hindi naman talaga. Kopya na lang. Kopya.
Ayan. So, ito plus, ayan. Ito equals ito. Wala naman tayong mali eh. Plus ito. Gagawin natin, isi-simplify natin yan. Okay? So, pwede kaya yung ano? L. Oh, 'di ba nandito lang naman yung part na may sign? Eh dito mas simplify natin 'to. Sige nga, let's do that. So ito yung part na yun eh. Tinanggal lang. O sige, alin mas mabilis? Burahin mo 'to o ano? I-type na lang ulit. Grabe, tamaran talaga. Ayun, lapit na ako sa equal sign. Ayan, 16 times length over 2 plus 300 times length. Ayan, 3.4 naman yung length. So ayan na siya. 1047.2. So ito na yung part na yun. 1047. Okay, tapos dapat mag-equal yan dito. Okay, so try nga natin, no? Try nga natin yung kanina. Pwede ko pa bang mabalikan yun? Hindi na. Ano ba yan? Sayang. Dapat pala hiniwalay ko lang. Ulit-uloy. 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 Type ulit. Ano ba? Pwede ko ito ilagay. Sige, okay na yun. 1047.2. 47 point. Try nga ulit natin. Baka tutugma na pala siya. 9, 8, 10 times area times depth length minus 0.31 over sine alpha. Minsan kasi ganito kapag sobrang dami na talaga, di mo na maasahan yung shift stove, lalo na kapag trigo. Alam mo, di mo ano papalabas. Tama naman process mo. Pero kung yung ginamit mo na yung calcio, hindi na siya lumalabas. Okay, yung kailangan mo i-simplify na talaga kapag ganun. D minus 0.31 over sine x divided by 2 tapos plus 9, 8, 10 times volume nasa B yun, di ba? Times depth. Length pala. Okay, so try nga natin uli. Ito pa rin yun. Ito yung naka 2,000 na tayo. Tama ba? Double check nga natin. 45 pa rin. Yun pa rin talaga lumalabas. Double check ko nga yun. No? Yung A. Tama ba yun? 2,000 divided by 1,000 squared. Or 1 million lang naman yan. Ayun talaga. Ayan. So, ganyan talaga lumalabas. Kulang pa yan. Di naman siguro ano yung ganyan na angle, di ba? Sige. So, gawin natin. Simplify natin siya. Ano po pwede ma-simplify dito? Ayun na. Ang gawin natin is what? Ito okay na to eh. So, ito na lang part na to. Ito at ito. Simplify muna natin, di ba? Simplify muna natin to. 0.31 over sine alpha. Uy, parang maganda tong value na to. Maski yung sumunod. Ay, nangyari. Nangyari, boy. Sine alpha plus. Ito, L over 2. Ito magiging L over 2. Kalahati. Tama. L over 2. Tapos ito magiging 0.31 over 2 sine alpha. Yun pwede. Minus 0.31 over 2 sine alpha. Or pwede mo na siyang i-rectile. Yan po. Hindi ko ma-mental. 0.31 divided by 2, 30, 15.5. Ayun, 155 pala. 0.155. 30 inisip ko kasi. 31 over 2. So, ayan. So, that will be, ayusin na natin. 31 divided by 2. 0.155. 0.155 sine alpha. Sine alpha. Okay? Tama na ba yan?
And then, pag sinimplify pa natin yan, ayun, magiging binomial na lang siya. 0.31 over sine alpha minus 0.55. 0.155. So, yun. 0.155 lang. O nga naman, hinati mo nga lang pala. Di ba? So, ayun. Sige, tanggalin na natin to. Tanggalin na natin to. Alam naman na natin yan. So, ano lang pala. Positive lang pala yun. So, ito lang din yun. Ayan. Hopefully, nagigets naman, no? Ayan. So, ito na yung simplified niya. 0.155 over sine alpha. Ayan. Pwede na. Diba? Mag-ano ka dyan. Foil ka dyan. Masisimplify mo yun. Mag-foil ka muna dyan sa loob. Ito. Manual talaga ang dating niyan. Ito, okay na to. Bring down mo na lang yun mamaya. So, ito. L times. Pwede ba? Sige, so this will be this times that. Magiging 0.155 L over sine alpha. Okay, 0.155 L over sine alpha. Ito. First, then outer. First muna. Outer. L times L. L times L over 2. Eh, di yan, no? So, magiging L squared over 2. First outer, tapos inner. Ayan. Minus inner. Ito times ito over ito. Okay. So, ilan yun? 0.31 times 0.155. Parang ano to? 1 times 1 half na. Tama ba? 1 half ng ano? 1 times 1 half nitong 0.31. So, 0.04805. Ayan, detail. Tama. 0.04805. 0.04805. Tama. 0.04805. Then, over sine squared alpha. First outer, inner, then yung last. Ito na yung last. So, ano lang yun? 0.31 divide by 2. Di ba? Ano yun? 0.155 yun. 0.31 divide mo by 2. Di ba 0.155 yun? 0.155. 0.155. Negative then. So, minus, ano to? So magka-cancel lang pala to. 0.1, uy, ang ganda. 0.155 L over sine alpha. Di ba? Ayun, over sine alpha. Edi mag-cancel lang pala to. Uy, maganda. May maganda rin naman palang patutunguhan. Ito, 0.155 L over sine alpha minus neto. Edi ito na lang yung natira. Uy, maganda. Bring down na natin. 9, 8, 10. Tapos, ang natira ay L squared over 2 minus 0.04805 over. Pwede na kaya dito i-shift solve? Na-simplify na eh. Sine squared alpha. Okay, so ito na yon. Ay, may area pa pala. Tapos ito times ito. Tapos bring down mo na yung 9, 8, 10 BL. Ayan. Okay, so ang gagawin natin dyan? Meron pa tayong 10, 4, 7, 2.2. Di, pwede na kaya yan? Na-simplify naman na siya eh. Try nga natin. Natanggalan na ng isang ano. Tama ba? Yan, ito na lang. Sine squared alpha na lang. Sige, try natin. 1047.2. Hopefully mag-iba na to. Ayun lang kasi problema kapag periodic functions. 9, 8, 10 times area, L squared, D squared over 2 minus 0.04805 over sine x squared. Ayun, pares lang naman yan kahit huwag mo na i-parenthesis. Ibig sabihin yan, yung buong sine yung naka-square. Hindi yung x lang. Tapos, plus 9, 8, 10 volume times length.
Okay, so let's try again. Area, length, volume, 45. Oh, yun pa rin. Okay. So, kailangan mo talaga simplify ito ng maayos. Okay. So, anong gagawin natin? Simplify mo pa. 9, 8, 10 area divide by 2. Okay ba yun? Maganda ba yun? 9, 8, 10 times area divide by 2. Maganda value ba yan? Uy, maganda. 9.81 lang. Ayun, mas madali. 9, 8, 10 times area divide by 2. 9.81 L squared. 9.81 L squared. Okay. And then minus, eto. Maganda rin kaya yan. 9, 8, 10. 9, 8, 10 area. Tapos times 0.04805. Ni-store ko dapat to ang haba eh. Uy. 9, 8, 10 L squared. Over 2 yung kanina, di ba? Area over 2. Okay? Ito, 9, 8, 10 area, 0.04805. Over sign 0.942741. 0.942741. Tama? Kalimutan ko eh. 942741. Over sine squared alpha. Ayan na, nakikita ko na. Sine squared alpha. Okay, dinistribute, then plus 9, 8, 10. Ito kaya, what if ito? Okay, so ang gagawin natin is multiply sine squared on both sides, diba? Para ma-eliminate natin itong nasa baba. So this will be maging 1047.2 sine squared alpha. Okay, so equal to, that pala, sinabstitute ko na lang yung 9.81 L squared. Maganda ba yan? Or, ang haba, ayoko muna. 9.81 L squared. Alam naman natin value, hindi naman yan ano ni. Oh, nice times sine squared theta. Sine squared alpha pala. Minus, eto, times mo sa sine squared alpha. So, yun na lang din yun. 0.942741. Then plus, ayun na, 9, 8, 10. Volume times length. Tapos, sine squared alpha. Uy! Sine squared alpha. Edi, combine like terms. Mga sine squared alpha, pwede mo na i-store yan. O, sine squared alpha, sine squared alpha, sine squared alpha. Ayun, transpose. Sige, gawin na natin. Ilagay natin sa, parang dapat dito. Oo, dito dapat. Kasi ito matatranspose mo para maging negative yan. Maging positive yan dun. Sige, so ayusin natin. 9.81 L squared sine squared alpha plus 9, 8, 10 volume length sine squared alpha minus, kopyahin ko na lang. Yan. Tapos equals eto. Pero positive na. Pag tinranspose mo yan, lipat sa kabila, ayan, positive na siya. Okay, so anong value na ito? So that will be 9.81 L squared sine squared alpha plus 9, 8, 10 volume length sine squared alpha minus 1047.2 sine squared alpha. 200. Okay, 200. Pero ba story yan? 0.2396. Ayun, okay na. 2396 sine squared alpha. Ayan na, moment of truth. So, therefore, ang sine squared alpha natin is, divide mo lang, ito, divide mo na ito. So, tama. 0 point, ay, nangyari dun. Napindot ko. 0.942.741. 0.942741 divided by answer. Ito, naka-degrees. Ang laki naman ito, no?
Okay, sa square root. Eh di pa mas lalong ano yan, liliit. Sin squared alpha. N square root. Sige nga. Or sin alpha na lang. May mali ata ako ah. Meron ba? So sin alpha na lang. Rekta na natin. So ito yan. Tama ba? Ito yung answer. Tapos 0.9427 divided by answer. So ayan yung ano. So get the square root ng answer. So in 0.0686. Ayan, 0.0686. Ayan na. Moment of truth, 0.06862. Therefore, pag kinuha natin yung arcsine niyan, arcsine, answer. Oh, 3.93 talaga. No, may mali ba ako? 3.93. 3.934. Parehas naman. Degrees. Hindi mo palabas yung isang. Baka nakalagay dyan. Hindi naman. Hala. Square root ng 0.942741 divided by answer. Ayan. So, arcsine ng malat talaga to. Ha? Ay, nag-iba. Kapag naka-regions, nag-iba. Ayan, double check ko nga to. Bakit ang liit masyado ng angle? Pa 10.5 degrees yun eh. Oh, ayun. Going back, turns out, may mali sa solution manual. Hindi pala talaga 10.5 sagot. Tama tong solution natin. Tama lang pala sa tagalan na. Tagalan ba? Ay, pinas ko naman eh. Ano ko rin kasi yung list of passers. Eh, congrats sa mga bagong inhinyero. Okay, dumarami na tayo. Okay, so discuss ko lang saan dito nadali sa solution manual sa Xiaoms. Okay, ang ginawa is ano nga ba? Napag-plus niya lang eh. Ang ginawa, napag-plus niya lang. Okay, so parang ang nangyari doon is 4.441. Basta, nagkamali sa pag-transpose. Pakita ko na lang. Paano kaya kapag ganun? Ito yung tamang sagot. Ilang beses ko nang sinolve to, tama pala talaga. Ngayon ko lang kasi naisipan na i-check sa solution manual eh. Sa gili kasi nasa ano lang to eh, nasa supplementary problems no. Record ko naman. So, saan nadali dyan banda? Eto plus eto. Okay. So, ang nagawa, dito na lang yun banda eh. Which is error yun, mali yun. Una pa lang pala, mapapalabas na talaga agad natin ha. Yan yung answer, 3 degrees lang. Ba? Ang nangyari dito banda. Simplify natin to. Ito kasi yung lumalabas na sagot sa ano, sa solution manual. 9810 volume times length tapos i-minus kaya ang 1047.2. Tama ba? Tapos divide ko dito sa 9810A. Yan ba yun? Check natin ha. Volume, depth, area. Ayun nga yun. So, ayan yung nangyari. So, store natin yan. Lagay natin yan dito. Again, ang ginawa ko, ito, binawas ko dito, dinivide ko rito. So, parang dito ko lang yan ginawa. Tama.
Okay. So, tama yan dito. 4.4 point, simplify natin, 4.4259. 4259, okay? 4.4259. Tama lang pala talaga. 4.4259. Again, ito yan. 918 BD, binawasan mo 1,047, divide mo by 918A. So, that is plus na dapat dito. Okay, ito na yung buong yan. Oh, yan na yun. Ang nagawa, na-equate yan. Hindi na plus. Okay, ganun yung nagawa. Wala, paano to? Ang galing ko to. Ayan. Ang nagawa, dahil ko lang error din sa, sa Xiaomi's outline. Na book 2,500 solve problems yun eh. So, again, wala na to. Na-solve na natin yan eh. Doon dito banda. Ayan. So, that is equal to 0. Ganyan. Dyan na banda. Sige, store ko na to sa A. Lagay ko na to sa A. Okay, so ang tama kasi talaga A plus, ito diba, L. Ayan yung depth minus 0.31 divided by time x. Tapos times 0.155 over sin x. Tapos plus d over 2. So, puli tama naman to. Check ko lang mamaya pag may maling input. Pag di mo in-equate to 0, automatic naka-default na yun. So, ito yung A natin, yung depth, yung depth. Length pala yun, no? So, sige. Lagay natin na 45. Mabilis pa rin ba? Ayun. Ano to? Bakit ganito? Regions pala. Naka-regions pala ako. Ulit-ulit. So, 45 ang ano natin. Ayan, 3.9 something. Yan yung naging sagot, di ba? 3.94. Ang nangyari, napag-equal to. Ibig sabihin, parang na-transpose niya. Sige, try natin, no? Tama ba? Sige, let's try. 4.4, tapos yan. Assume natin 45 ulit. Ayun. Pero bakit 10.8 yan? Ang nagawa kasi dito is, hindi ginamit yung 9, 8, 10, kundi yung pwede ko ba gamitin yun? 9, 7, 8, 9. O, sige, gamitin natin. Parang i-solve na lang natin. Pakita ko lang bakit. O, imbis na 9, 8, 9, 8, 10, 9, 7, 90 pala. 9, 7, 90 yung pang 20 degrees Celsius. Pang 4 degrees Celsius kasi yung 9, 8, 10, di ba? So, volume times length, ulit na naman, minus 1,047.2. Divide by 9,790 A. Ay, putek. Ang A ko pala ay 2,000 divided by 1 million. Wala na eh, di na ka nakastore eh. Ang value na yun eh. Hopefully tama naman. Volume, yung length, tapos solve for x. Sige, so try natin yan. Ayun mas lumapit. 10.5. Diba? 9,790 yung nagamit kasi sa solution. So, ayun. Again, ang tamang answer is 3.973 lang talaga. So, napakaliit lang yan. Ibig sabihin, napakaliit yan, angle. So, parang dito lang yan banda, ganyan. Di ba? Ayun. So, yun yung error doon sa book. Nakita ko rin. Kasi tama naman yung equation natin. Una pa lang, ito talaga mapapalabas na answer. So, I guess, yun na. That's it for this problem. Hope you learned something. And if you like this video, hit like for more videos like this. Or if you learned something this video, you can hit like. And for more videos like this, hit subscribe. Thank you.